Sabi sa'yo, at ako'y nagagalak na sabihin na nung Saturday, halos mahigit 60,000 pero as of July 16, 85,000 plus na ang sumuko. 85,000. Yes. Well, hindi naman masyadong binabatikos ang mga sumusuko, no? Ang bilang ng sumusuko. Ang mas binabatikos ngayon, attorney, yung bilang ng mga napapatay, no? Na malapit na raw pumalo sa 200, 170 plus daw. Ang sinasabi ng marami ay nanlaban daw, na para bang hindi naniniwala na nagkaroon ng engkwentro at bumunot ng baril at aambang makikipaglaban, kaya nababaril ng mga pulis at namamatay. Yung datos na yan na halos 200, hindi lahat ay nanlaban. Dahil yung iba dyan ay talagang salvage, rub out. Dahil yung iba may packing tape, yung bibig, mata, maliwanag na salvage yun. Meron pang Hindi karatula, shootout no? Yes, hindi shootout yun. Dahil tatlong senaryo. Kung pag-aaralan natin, una, yung legitimate operation. Magsaserve ng warrant ang pulis, o kaya caught in the act, or immediately before the act, or immediately after the act, pwedeng may warrantless arrest. Yes. Pero ang tendency talaga ng mga bangag ay lumaban at hindi sumuko ng talagang maamong tupa sa law enforcement. Lalo kung yan ay armado. Meron talagang legitimate operation at yan ay justifiable under the revised penal code sa Article 11, Paragraph 5, yung fulfillment of duty ng ating mga pulis. Ikalawang senaryo, yung rob out. Yung talagang medyo yung grupo na ito ng pulis, sila yung iskalawag, na talagang ngayon ay inaalam ni Chief PNP de la Rosa na rob out talaga na dapat imbestigahan yan. Ngayon, merong pangatlo, yung diversionary tactics para ng mga sindikato para ma-divert ang isip ng mga taong bayan at magalit sa buong PNP. Yun ang pagsasalvage ng mga sindikato. Dahil ang mga pulis, hindi naman lang kailangang patayin yan. Pwede naman lang arestuhin. Pwede naman lang ikulong. Kaya nga may nakukulong. Kaya nga ako'y may nagtampo sa akin o nag-react, bakit daw sinasabi kong negligible lang yung 200? Yes, kasi para lang maliwanag, no? Ang Yan. sabi mo kasi, if it's set against the backdrop of 80,000 plus na sumurrender na, bakit naman daw pinagtutuunan ng pansin yung 170 plus? Alam mo kung bakit? Tapos ako ng Doctor of Social Development sa UP. At ako ay kag-graduate ko lang last year. You should gather empirical data bago ka mag-conclude. Di ba kasi nagko-conclude na yung PNP masama, ganito, may extrajudicial killing, napaka-unfair na hasty generalization. Dahil kinukumpara ko lang naman yung say less than 200 versus 85,000 na buhay, pinakain pa ng pulis, kinupko pa ng pulis, at isinama pa sa aming mga opisina para manumpa ng apidabit na sila'y kaya sumusuko for rehabilitation purpose. Bakit kailangan patayin pa ng pulis yung mga itong 200 na ito na sinasabi? Meron nang sumusurrender naman pala. Tsaka wala nang susurrender na buhay kung ang mode of operation ay patayin lahat ang drug addict. Pinakikilala lang ng datos na huwag nating husgahan kaagad ang ating kapulisan. Makipagkaisa tayo sa kampanya laban sa droga. Dahil ang pinoproteksyonan ng pulis dito ay tayo rin, ang sambayan ng Pilipino. Isipin natin, anong gusto natin? Paggising natin, paglabas natin ng kali, puro zombie na ang sasalubong sa atin. It's either kakarnapin ang sasakyan mo, hold upin ka, papatayin ka, o kaya naman yung mga anak mo pag naglakad ay talagang, kumbaga, ang masasalubong ay mga halimaw sa lansangan. Well, meron naman kasi yung mga human rights advocates na sinasabi na ang hirap naman sa ganyan ay wala kang kalaban-laban. Paano pag ikaw ang na-target? Wala ka namang kinalaman dyan, napasama ka lang siguro sa barkada na nagdodroga, hindi ka naman nagdodroga, napagkamalan ka ngayon, nasama ka, mapatay ka or Magandang ma-arrest. pero ako ilang linggo na naghihintay. May lalapit sana, na kung meron lalapit, no? Na, ma'am, yung anak ko na salvage inosente. Wala pong lumalapit sa amin. At yung Hindi kaya feedback natatakot, attorney? ay, hindi ko alam ba't natatakot, pero ang feedback sa atin, ng ating mga distrito, ay aminado yung family na tulak yung napatay. Kagad umaamin na tulak. Pero ayaw din nilang madamay dahil alam na alam nilang sindikato yung naglilikida para wag ituro yung mga masterminds.
Kaya nga may packing tape yan. Anong simbolo niyan? No talk. Huwag ka magsumbong. Mata, what you say, leave it here. So yung mga tipong susuko na, tipong papalag sa organisasyon nila, abay, bago pa makalapit sa barangay at sa pulis yan, ay wala na. Yun, nakita na, inihulog sa kanal, inihulog sa may university dito sa, malapit sa atin dito. So ang puntong yan ay, bakit kailangan i-salvage ng pulis yan? Eh meron namang, kumbaga paraan para sila arrestuhin. May legitimate operation. At ang naman, masasabi niyo alam po mo, ang mga tao na nagmamasid, pwede maglaro ang isip mo. Pero sa kagaya ko na 26 na taon na bilang isang abogado sa ating bansa, talagang ang tendency ng talagang bangag at talagang high sa gamot, hindi pa huhul ng buhay yan. Talagang meron tendency ang maging violent at talagang lumaban sa pulis. Talagang makikita mo yan. Ngayon, lagi agad nahuhusgahan ang ating kapulisan. Dahil nung araw, may mga ganyan eh. Yung rub out, alam naman natin, yung Kuratong Baliling, ayan, yung merong sinasabi doon sa bandang Quezon at Timonan, mga nakita ng tao. Pero ngayon, makikita mo kasi, dahil isipin mo na lang yung datos talaga. Bakit walang pumunta sa amin at sabing, attorney, yung anak ko, walang kasalanan, sinalbis, open naman kami, open naman na sa publiko, yung aming serbisyo. Bakit hindi isabihin na gano'n? Ngayon, ang sabi nga ng iba, takot din sa sindikato. Dahil may sindikato, dahil na hinuhuli or aarestuhin, ay gusto na rin sana magbago. Kaya lang, nandoon na sa punto na hindi na rin sila makaalis po sa network nila, sa sindikato nila, kung ano man yun. Siyempre, pag huli, kinuha ang baril, pinatay na kaagad. Kumbaga, hindi nabigyan ng karampatang due process. ay hindi naman ginagawa ng pulis yan eh. Konklusyon ang nanonood yun. Dahil wala naman tayong lahat nung oras na yon kung lumaban nga o hindi. May sagot ako, tanging Diyos lamang ang nakakaalam kung talagang rub out o shoot out. Pero makikita natin... No, we're talking about police operations here, Yes, Attorney, yung nasa video. oo. Police talaga at talagang sinasabi naman talaga nila, nanlaban. So, kinikilala naman yun natin, no? Na nanlaban siguro. Pero ang tanong nga is, paano kung, bakit naman binaril ka agad? Bakit naman kung babarilin man, sana winund lang muna, sinugatan lang muna, nang magkaroon man lang ng karampatang due process. Ang nasa operations ng pulis, sa pagkaalam ko, incapacitating wound. Oo. O dito sa extremities. Yes. Pero alam mo, pag may natama ang arteries dito, na maselan, maubusan ng dugo yan. Kundi agad malalapatan ng masasalinan sa leg. Yan. Pero sa sitwasyon na yon, call na yon, judgment call ng pulis yun. At hindi natin alam ang ating sitwasyon kung sakaling tayo endangered, kung saan natin tatamaan. Alam naman natin kung ano ang isang sitwasyon, talagang call mo na. Kaya ang ating law enforcement ay nag-exercise ng police power of the state. Basta ikaw ay lumaban sa batas, lumaban ka sa estado, at your risk yun, na alam mo yon bilang isang mamamayan. Ang police power of the state to maintain peace and order, talagang may kapangyarihan ng ating kapulisan dahil sila ang agent of the state. Ngayon, kung may pagmamalabis, yan dapat imbestigahan dahil meron tayong anti-torture law, yung Republic Act 9745. Pwede mag-imbestiga ang PNP, ang AFP, ang NBI, ang CHR at ang PAW. Ngayon, kung talagang sinasabi ng mga kababayan natin na ito'y rub out, ito ay talagang, kumbaga ay walang kalaban-laban, pinagbabaril o trigger happy yung pulis, pwedeng isumbong at ilapit dito sa mga ahensyang ito. Kung ayaw lang sa pulis, sa PAW.
O kung ayaw lang sa PAW, sa CHR, may choices eh. So talagang ang mekanismo ng ating pamahalaan, nandun na. Ang kailangan lang ay political will. Sa ngayon, nararamdaman ko, alam mo, may political will na eh. From top to bottom, nagkakaisa na sa dami-dami ng addict ngayon, mahigit 1 milyong Pilipino drug addict. Ayon sa, sa datos ng PIDEA, abay dapat kumilos talaga ang pamahalaan. Ang kaso po, ang sinasabi ng marami, ang natatarget ay yung mga mahihirap dahil nandyan lang sila eh. Ang mga gumagamit ng mga mayayaman hindi natatarget dahil hindi yun na nga. Ay, mga konklusyon yan eh. Pero tignan natin ang datos ng PIDEA. Hindi naman kailangan na i-publish ang pangalan ng anak ng mayayaman. Ako man, di ko sasabihin dito yan. At yung pangalan mismo ng mahirap, hindi ko sasabihin. Bagaman alam ko ang kanilang mga pangalan. Dahil kaya sasabihin nyo, puro mahirap. Kasi walang listahan na pinapublish. Kailangan ba i-publish? Pinatakpan ko nga yung mga mukha nung sumuko sa Camp Karingal eh. Nung 2 weeks ago, 3 weeks ago, sumuko about 700. Hindi ko pinayagan na ilabas ang kanilang mukha. Bakit kailangan ba naming i-announce? Sino yung anak mayaman, anak ni ganito? May tangal naman yung pamilya na yun na dapat mong proteksyonan. Kay mahirap, kay mayaman, may human rights. Kay kay kriminal, sinasabi, suspect, o tayo na mapabait, ay may human rights. Kasi ang nakikita ng iba, yung human rights para lang sa akusado, para lang sa sinasabing mga parang zombie sa ating lipunan. Pero tayong lahat may human rights. Kaya sasabihin agad, hasty generalization yan. Puro mahirap, mali kayo dyan. May mga anak ng mayaman din nahuhuli. At alam mo naman siyempre, nakikiusap yung pamilya sa mga media reporters, huwag naman yung ilabas. Kasi yung pamilya namin, inaalagaan namin. So hindi ko nakasalanan yung kundi ma-broadcast. Kaya pati yung mahihirap, hindi namin pinapayagan. Pag drugs ang kaso niya, na-publish kay bata yan, kay matanda yan. So you fully support this. Paano kaya yung pag-aanunsyo ni President Duterte ng pangalan ng 5 general? Anong opinion nyo dyan, attorney? I mean, sa kayo na rin na nagsabi, pinatatakpan nyo mga mukha, no? Pero itong 5 general na to na marami rin na nagtatanong, tama ba yung ginawa niya na pinangalanan niya ng wala man lang ebidensya at wala pang kinakaso? Ang masasabi ko, si Presidente ay isang abogado. Siya ay isang dating public prosecutor. Hindi siya magsasalita kung walang ebidensyang inilahad sa kanya. Pero tama ho ba yung ipangalandakan nga ang mga pangalan Hindi nila? naman. Ngayon, pag-uusapan nga po, nasa darating na SONA, baka daw ibulgar na raw ang pangalan ng mga LGU Alam mo, officials. Sa pananaw ninyo, ito bang ganitong klase ng approach sa droga? Para lang, siguro, sabihin na natin magampanan nila yung kanilang 3 to 6 month target na. alam mo, yung salitang ipangalandakan, parang hindi magandang pakinggan. Ina-announce lang niya. Para mismong itong sinasabing mga general na ito'y magkaroon din ng pagkakataong linisin ang pangalan nila sa korte o sa piskalya kung isasampa ang kaso laban sa kanila. Dahil kung mapapansin natin, meron ngang mga inosente kinakalat kung ano-ano, di ba, ng iba. Pero ito, hindi magsasalita ang Pangulo kung wala siyang pinanghahawakan, kung walang intelligence report, kung walang affiant, hindi magsasalita yan ng ganon. Kaya nga hantayin natin kung ano yung mangyayari sa susunod dahil bago natin hatulan ang isang aksyon, tignan muna natin ang magiging resulta nito. Dahil Hindi kayo nangangamba na political will to eh. Political will eh. Pag may political will ka, seryoso ka, talagang ang Estado, ikaw ang head of state, abay ikaw mismo, the people of the Philippines, will be the accuser. Eh sino ang representative ng people of the Philippines? Of course, the President. Kaya may karapatang magsalita ang Pangulo kung sino ang kakasuhan ng people of the Philippines. Abangan ang